sarap namang damhin kapag nasa iyong piling. Ang pag-asa'y walang hanggan, dakila ang iyong pangalan. O kay sarap namang damhin kapag nasa iyong piling. Ang pag-asa'y walang hanggan, dakila ang iyong pangalan. Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwalat sa katotohanan sa buong mundo. Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pabagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang iyong nakikinig. So maganda yan, 1 Timoteo chapter 4 verse 16. So patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, T. Maria. Attack safety with a humble heart. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 9. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila ay umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang narinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. "Tumindig kayo," sabi niya. "Huwag kayong matakot." At nang tumingin sila ay wala na silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos na Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man
ang pangitaing hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang oras po sa lahat at welcome na naman dito sa ating munting tahanan, ang ating Pesma Plus dito sa YouTube at sa Facebook at sa ating munting gawain, ang pagdinilay po sa Gospel o Gospel Reflections and Sharing. At syempre sa pagkakataon na ito, ating pong buksan ang ating programa ngayon sa pagbasa po ng Words of the Popes. At ang ating Pope ngayon ay si Pope Francis. Ito po ay ang pagninilay ng ating Santo Papa, our late Pope Francis. Basahin po natin. The event of the Lord's Transfiguration offers us a message of hope. Thus shall we be with Him. It invites us to encounter Jesus, to be at the service of our brothers and sisters. The disciples' ascent up Mount Tabor leads us to reflect on the importance of disengaging from worldly matters in order to make a journey toward heaven and to contemplate Jesus. It is a matter of being attentive to the careful and prayerful listening of Christ, the beloved Son of the Father, seeking intimate moments of prayer that allow for the docile and joyful welcoming of the Word of God. In this spiritual ascent, in this disengagement from worldly matters, we are called to rediscover the peaceful and regenerative silence of meditating on the Gospel, on the reading of the Bible, which leads to the destination rich in beauty, splendor, and joy. When we meditate in this way, with the Bible in hand and silence, we begin to feel this interior beauty, this joy that the Word of God engenders in us. In this perspective, the summer season is a providential time to cultivate our task of seeking and encountering the Lord. Yun po pagninilay ng ating Santo Papa, ibinasa niya po sa kanyang Angelus ng 6th of August in the year of our Lord 2017. Yan po pagninilay ng ating Santo Papa sa napakaganda pong gospel natin na ikinuha po sa gospel ni St. Matthew chapter 17 verse 1 to 9. So sa akin naman kunting reflections, napakaganda po ng ating gospel at itong gospel natin, ito din ang ginagamit natin sa Feast of the Transfiguration of Christ. At ito po yung fiesta natin, I think it's in August, first week of August, August 6 yata. So, pero ito din yung gospel natin ngayon. So pagnilayan nga natin ang gospel sa araw na ito. But bago dito, gusto ko rin bigyan ng pansin na ang mga Hudyo ay maroon ding fiesta ng tabernacle, no, yung kubol. At yan po ibinigyan ng pansin. Binigyan natin, may video tayo. Ilalagay ko yung video sa end po ng ating pagninilay ngayon. I-click nyo lang at pupunta kayo sa video niya na ginawa po ni Pesma Jerry. Umikot po siya, pinakita sa atin yung mga different hats, yung mga kubol o yung tents, kasi po ito'y parang temporary structure lang ang kubol na ito. At umikot po si Pesma Jerry at pinakita po sa atin. Napakaganda po, i-click lang ninyo yung video para makapunta ko kayo dyan. Marami pa mga video tayo na share dito na mga last year pa. So, ito po pabalik-balik lang naman. No, kung pupunta tayo sa ating gospel, ang aking kaibigang pare, si Father Paul, nag-discuss kami dito at nagnilay kami. At sa kanya naman, yung kanyang ini-emphasis is, sabi niya, ano sa iyo, Rex? Sabi ko, napakaganda ka ng gospel. Sabi niya, kung sa kanya daw, ito yung parang glimpse of heaven. Diba? Kasi dito,
was revealed the divine glory of God sa tatlong disipulo niya. Diba? Sa tatlong disipulo niya na dinala niya sa tuktok ng Mount Tabor. Diba? Ito po ay he took Peter, James, and his brother John. Tatlo sila. So dito makikita na natin marami pong nangyari. Una-una is nag-transfigure po ang ating mahal na Panginoon. Umiba po yung kanyang mukha, yung kanyang anyo at ang kanyang damit, di ba? And then nakita po nila si Moises at si Elijah. So hindi nga patay, di ba? Buhay sila. Kaya pwede tayong magdasal, di ba? Intercession of the saints kasi buhay yung mga saints nakikinig sa atin. Sa ating mga request sa kanila. Hindi po sila yung magbibigay ng grasya. Sila po ang magdadala ng ating panalangin sa ating Panginoon. Kaya kahit na ang Inang Maria, di ba, pag nagkaroon tayo pag nagdasal tayo, di ba, sa litany, pag sinabi natin tungkol sa Ama, Anak at Espiritu Santo, have mercy on us. Pero pagdating, Holy Mary, pray for us. Diba? Hindi tayo nagsasabi na have mercy on us. Kasi ay yung Holy Trinity lang, yung makakapagbigay ng grasya. Ang ating mahal na ina, siya po ang magdadala ng ating request, ng ating pagpapasalamat, ng panalangin natin, ang ating hinanakit sa puso, at kung anuman ang ating mga nire-request sa Kanya. Siya po magdadala doon. Yan ang tinatawag natin na intercession. Dito ganun din. Nakita natin ang dalawang, di ba? Moses is the law, si Elijah naman is the prophet. Yan, di ba? The law and the prophet. Yan ang representation nila. And then, bumaba yung ulap, natabunan sila, and then narinig nila ang tinig ng Diyos Ama. So yun pala, sabi ko kay Father Paul, ganyan pala ang langit. Sabi niya, most probably, sabi niya, ganyan ang langit. Nandyan ang ating mahal na Panginoon, nandyan ang mga santo, at doon natin talagang makakapiling ang Diyos Ama. Sabi niya, it's just a glimpse. Kaya sinabi niya na huwag niyong sabihin sa kanila. Ibig sabihin, huwag niyong sabihin hanggang nakarating na ako dito, nakapunta na ako. Yan po yung napakaganda. So, it gives us hope during the season of Lent kung saan tayo po nagpipenitensya. Sabi ni Father Paul sa akin, sabi niya, habang purple yung ating, o violet ang ating color to give emphasis ng ating pagpepenitensya, huwag po natin kalimutan na ang end po niyan, di ba, ang glory ay nasa huling-huli ng ating celebration. During the Easter season, nandyan po ang lahat ng kapistahan. It's the highest sa lahat ng fiesta, ang pagkabuhay muli. So dito nakikita natin, sabi niya, dito nakikita mo ang pagkabuhay muli ay nasa langit. Sabi niya, at dito sa Transfiguration, gives us hope. Dahil ang ating Panginoon hindi na nagsasabi, siya ay naging example talaga. So makikita natin na pwede pala nating maratnan ito. Pwede tayong mapuntahan ito. Ang sitwasyon na ito, ang kondisyon na ito, ang lugar na ito. So napakaganda po. At sana nga maging sincere and honest ang ating pag-celebrate ng Lent para naman po magiging totoo ding masaya ang katapusan nito, ang ating celebration at the very end. So hanggang dito na lang muna ako. Maraming salamat. Hanggang sa muli po. Ito si Rex from Chicagoland. May God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. At ngayon po pupunta tayo sa ating mga pagninilay ng ating mga kasama dito sa PESMA. Thank you po. Shalom, papuri sa Diyos. Sa ating anchorman. Maraming salamat. Utod nga nagwapo ng Chicagoland, Compadre Pisma Rex Harder.
sa lahat ng mga kasama ko pong PESMA at sa lahat ng tangkilik, sumusubaybay, sumusuporta, lalo na nanalangin sa channel na pinagkaloob ng Panginoong Diyos. PESMA Plus sa programang Pagnilayang Ebanghelyo sa madaling araw diyan sa Pilipinas. Pagpalang oras po at sana po lahat po ay okay. Mabuting kalagayan ang bawat isa kahit saan man kayong sulok ng mundo. Happy birthday sa may birthday ngayong araw. Unang araw ng Marso 2026, araw ng Linggo. No? At sana po maibigay na ng Panginoon ang lahat niyong hiniling na makapabuti sa inyo. So ngayon ay araw ng Transfiguration. So, ilang beses natin napuntahan itong Mount Tabor. Napakataas. Doon dinala ng ating Panginoon Jesucristo ang kauna nating obispo, Santo Papa. Unang Santo Papa pala, si San Pedro. At ang magkapatid, no? Si John de Balabe, si San Juan, at si Santiago, no? Si James yata, no? James. Umakyat sa bundok, no? Tapos nagbago ang anyo ng ating Panginoon. Kung titingnan natin yung pagbagong anyo niya, parang glorified body na. Hindi ka naman puputi. Kung matandaan natin at nabasa natin ang pangyayari kay Moses, galing siya sa Mount Sinai, no? Dala-dala niyang 10 utos. No? Yun nga po ang ating mga kapatid na Hudyo ay may mga takip. Anong tawag niya? Kalimutan ko. Yun, takip. Dahil ang pagbaba ni Moses ay masisilaw siya. Nakasisilaw si Moses. Yung nagtakip yung mga kapatid nating Hudyo sa panahon na yun. Dahil yung masira ang kanilang mata. Dahil sa sobrang sinag mula sa mukha ni Moses. Ang ginawa nila, naghanap sila ng pangtakip. Ngunit hindi may iwasan, no? Na titingin pa po sila. So mabubulag talaga sila. So ang ginawa nila ay nanapan nila ng takip si Moses na mismo. So nakpan si Moses at sila ay makatingin na sa kay Moses na may takip. Hindi na sila isa-isa na may takip. So yun po, no? Sa mga kapatid nating Hudyo. So sa panahon ng Panginoon, ito rin ang nakita ni San Pedro sa Panginoon. At hindi lang siya. Yung dalawa pa. Si Elijah. Elijah ba? Elias. Elias. No? Tama. Si Elias at saka si Moses. So si Moses, alam naman natin sa kautusan. Si Elijah, ang kalimutan ko si Elijah, ito yung babalik para ihanda ang daanan ng Panginoon sa pamagitan ni San Juan Bautista. Si Elijah, ito yung dinala sa langit ng ipo-ipong
fire. No? So, yan po. No? At palagi nating sinasabi na tayo'y umiinom ng kupa na inihanda pagdating ng Passover. No? So, malapit naman ang Passover. So, sa Passover, unang gabi, pang 5 cup yan si Elijah, iniiwan. Tapos, binubuksan yung pinto. Dahil yun po ang kanilang paniwala na darating si Elijah para ihanda ang ng Masiya. So nakita po ni San Pedro at ni San Juan at ni San Santiago, St. James, itong tatlo, ang Panginoon, si Moses at saka si Elias. Yun nga, may doon sa simbahan. Sa kaliwa kay Elias, kay Moses dito sa kabila. Parang kubol. So, sabi, bigyan pa ng kubol. So, ito yung transfiguration na yun ang mangyari sa Panginoon kung siya ay mag-glorified na. At sinabihan ng Panginoon na huwag mo nang isiwalat ang nakita nila. Patapusin nila muna na mabuhay siya. Eh, sino na maniwala sa kanya? Yun nga, siniwalat nila nung nabuhay na. Natural, nabuhay ng Panginoon. Lahat na nagawa na. So, pag nilayan po natin dito ang ating sarili, pagdasal natin na may baguhin sa atin ang Panginoon, lalo na sa mga gawain natin na hindi kalugod-lugod sa Diyos. At huwag mangako tulad kay San Pedro, no? Patayo ng kubol. Ang atin lamang po ay sundin ang kagustuhan ng Panginoon. Anong kagustuhan ng Panginoon sa kanila? Fishers of men. So, ganun din tayo. Fishers of men din tayo. No? Yung ating simbahan sa evangelization. Naubos so, na. Transfigured din tayo sa pamagitan ng pagsusumikap natin sa tulong ng Panginoon na gawin ang kagustuhan niya, pagdasal ng bawat isa, lalo na itong mga kapatid natin dito, Judyo at Muslim, at sa kaibayan natin pananampalataya, dahil nandito rin sila, nagpapakita na sila rin, kahit nakita na nila yung simbahan na tinayo ng ating Panginoon, no? Yung kasama dyan, umaklas din, no? Tapos may sa labas ng Holy Sepulchre ay nagtayo din, no? Na dyan galing ang pinakamaraming dominasyon, no? No? May Lutheran Church din sa ng Holy Sepulchre sa labas ng bakod. So, yun. Ang pagdasal natin na dandan na po sila. At marami ng mga pastor, no? Mga matataas na posisyon sa kaibayang pananampalataya na bumabalik na. Patuloy lang natin, bahala ng Diyos. No? Kung kailan, pero angkinin na natin, bumalik na sila. So, yun lang po. Maraming salamat po at papuri sa Diyos. God bless us all. Shalom, shalom, shalom. Belehetraot. Back to you. Pisma kumpadre. Gwapong utod ng Chicago Land. Pisma Rex Harder. Iba ka siya. Shalom, shalom, shalom.
So hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay, pagsusuporta po at pag-share. Like and share po ng ating munting tahanan na ito, ang ating humble channel dito sa PESMA at sa YouTube, ang ating PESMA Plus. Ang ating pagninilay sa Ebanghelyo sa madaling araw dyan po sa Pilipinas o ang ating Gospel Reflections. Ito po ay ginagawa natin kada Wednesday, Friday, and Sunday. Miyerkules po, Biyernes, at Linggo. At ang ating namang rosary is every day except Sunday. So again, thank you so much and may God bless and keep us through Jesus Christ our Lord and Savior. Ito naman po si Rex from Chicagoland. Hanggang dito na lang muna tayo. Hanggang sa muli po. Lumapit ka, manahan ka, halina sa aking piling, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign therefore to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Espiritu,